Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kabarangay, at pati na rin sa lahat ng mga nanonood dito sa amin, nakikinood, dito po sa parang kamustahan, chikahan with Ate Cheche, Pablo Santos. Ano po natin siya? Siya po ang head ng BOC o CBAC. City Barangay Affairs and Community Services Department. Magandang hapon po sa lahat. Yan. So, si attorney ay dating konsehal at ako ay magiging campaign manager niya sa darating na panahon. Ayan na. Okay. Ayan na. Kap, naririnig yan ng iyong 1 million followers. Hindi naman, namayan lang. Para sa mga taga-namayan, you know Hindi, naman. syempre, ano yun eh. Pag pinost mo yan sa Facebook, Oy. worldwide na yan. Pero, World Wide Web. again, bago natin umpisan, isa siya sa mga department heads na napakasipag at talagang maasahan ng ating butihing Mayora Menchie Abalos. Napakasipag dahil siya ay tumatawid sa bawat barangay namin. Anyways, gusto kong siya mag-explain ng kanyang ginagawa bago tayo magsimula doon sa mga iba pang mga polisiya na gusto kong itanong sa kanya sa mga susunod na segment. Pero, kamustahin ko muna siya pagdating sa buhay-buhay, saka sa mga trabaho. Kamusta po kayo, attorney? Okay naman, Kap. Ikaw, kamusta ka na? Ang Ito. chubby mo ngayon. Malaki tiyan. First, maraming salamat dito sa opportunity na to, Kap, na I think after Konsihala Charis, this is my second to do this. But first, for barangay. Sa 27 barangays, ngayon ko lang gagawin na magkaroon ng platform na ganito, di ba? Na iparating sa mamamayan ng namayan na ang mga programa ng ating city na patuloy na ini-implement ng barangay para sa mas maayos na community dito sa atin. Which makes me more fulfilled. Kasi, alam mo kaibahan, Kap, baka ako lang nagsasalita yata. Sige, nakikinig ako Ang kaibahan, Kap, nung konsehal ako. Amaze ako sa'yo. Nung konsehal ako at ngayong BOC, Hmm. nung konsehal ako, marami tayong programs, legislation, gumawa ka ng maraming batas, no? Ang implementation naman wala sa amin eh. So kahit anong ganda ng batas, kung hindi naman ma-implement, Right. syempre, pupush na lang namin na encourage namin magkaroon ng implementation yung batas na yan. Right. Pero hindi namin pwedeng i-encroach ang power ng barangay or ng executive, si Mayora, or yung mga department heads, executive kasi yan eh. Ngayong happy ako, department head, nung konsehal ako, 3 years ko pang malalaman kung magaling akong konsehal. Kasi doon mo lang malalaman na tinangkilik ka ulit ng tao. Eh. Yeah. Pero nung department head, on that day, alam mong natuwa ang tao sa'yo. Example, Bantay Bayan. Isang event. Pagkatapos ng isang event, tuwan-tuwa yung mga tao. Pasalamat na pasalamat. Ang dami mong naitulong sa kanila. Talagang through Mayora, na ibaba mo yung programa na gusto niyang mangyari. That instance, nagkaroon ka na ng fulfillment, achievement, check. Hindi ko na kailangan maghintay ng 3 taon Yeah. para i-validate kung magaling ako through a re-election. Immediate yung response Oo, ng immediate yung response. Kunyari, pagka, nung konsyal, pagka mayroon kang natulungan, syempre, outright, sasabi sa yung thank you. Pero, makakasiguro ba ako na yung natulungan ko eh. Hindi ako malilimutan na i-re-elect ulit, di ba? Yeah. Pero ito, kasi sa position ko, I don't think of politics. District 1, District 2, na paglilingkuran ko yan. Hindi ko iniisip na dito ako tatakbo kasi kaya dito ako bubuhos ng pondo. Wow. Hindi, walang politika sa akin. Kaya magalit kayo, magtampo kayo, okay lang. Basta ginagawa ko yung trabaho ko. At mas marami ang natutuwa. Totoo naman. Marami ang Totoo naman, natutuwa. mga kabarangay ko. Totoo yung sinasabi niya kasi regardless kung anong distrito, equally ginagawa niya yung kung ano yung nararapat sa District 1 at ginagawa rin niya yung kung ano yung nararapat sa District 2. Lalong-lalo na sa mga nasa laylayan ng gobyerno ng barangay. Doon siya maaasahan talaga. Nakakatawa nga, Kap, eh. Pag District 1
Pag district to kapitan, sasabihin, tumakbo ka, ako ang manager mo. Parang sikap doon lang eh. Akong bahala sa iyo. O, Konsi, makakatulong ako, makabalik man lang ako ng tulong mo sa akin. Tumakbo ka. Sabihin naman ng mga taga-district 1, dito ka na lang, sa BOC ka na lang, biruin mo, nagkaroon na kami ganito, natutulungan mo kami sa ganito, ngayon ko lang alam yan, ganito. So, iba, District 1, District 2, di ba magkaiba? Pero, one thing common sa aming lahat ay, alam mo naman ako, I am pro barangay captains. Bakit? Because my boss, Mayor Menchi, has the supervisory power over all barangays. Siya ang bisor eh. So kung ano ang sabihin niya, iuutos niya sa akin para yun sa barangay. So pro kapitan ako, syempre, SK at mga barangay officials. Kaya anumang ikagaganda ng barangay through my office, ang laking ahoro ng trabaho kay Mayora. May tanong ako. Ikalawang buwan pa lamang ikaw. Ng taon na to, no? Alam ko, marami na tayong pinagdaanan. 2 months pa lang. Napaka-busy mo. Pwede mo bang ilahad sa amin kung ano yung mga ginawa mo nitong 2 months pa lang, ha? 2 months. 2 months. Oo. January, February. So, nung 2 months, January, nag-start tayo ng pagpapalakas sa mga Bantay Bayan. Alam mo, ito yung irony ng Bantay Bayan. Those who have less in life has the obligation to take care of our lives. Kung sino yung may maliit na sahod, siyang may malaking kagampanan para protektahan tayong lahat. Parang yun yung di ko maisip, diba? Tapos sabi ko kay Mayor, bigyan natin ng annual physical exam, bakuna, health and wellness, bunot, pustiso. Ako nagpagawa si Mayora sa mga Bantay Bayan. Prescription glasses, hindi lang reading glass ha. So nagkaroon tayo ng health and wellness program para sa mga Bantay Bayan. Actually, we have 2,800 Bantay Bayans. So lahat yan gusto nating pagsilbihan, serbisyohan. Ang inuuna nila ang mamamayan, huli na yung sarili. Kaya ano nangyayari? Late stage, fourth stage cancer. Nagdialysis na lang. Hindi nila alam na siya pala ay diabetic. So, because of this program, natutuunan natin ng pansin. Minamahal natin ang mga tao. So, that is one. Tapos nagkaroon tayo ng sports fest para sa kanila dahil sports is mental health. Yes. Doon sila nakakapag-diversion. Ang galing, may mga chess, merong kaming darts, merong tug of war, merong sipa. Dati may basketball, volleyball eh. Kaya lang parang napapansin ko, nagiging competitive. Naghuhugutan ang mga... Sabi ko, ba't may hugutan? Katuwaan lang to. So, ginawa naming sipa, kadang-kadang, yung may bao. Yung naglalakad ka sa bao, mga relay. Traditional games. Filipino games. Filipino games. Tama yun. Ano lang naman, katuwaan. And they get something out of it. Nagkaroon tayo ng stress management and anger management. Yun? Kasi po, alam mo ka, yung mga tanod natin, sila ang first witnesses ng karumal-dumal. Meron, di ba? Yes, yes. O kaya yung mga verbally abused ng mga kapitbahay. Bobo, tanga, wala ka silbi, ang tanod mo, corrupt, ganyan. Di ba? Marami silang sinasabi sa tanod. So this time, we want to empower the barangay Bantay Bayan kasi through them, sinasalamin nila ang syudad. Ikaw nga, pag galing ka ng Rockwell pagbaba mo, Mandaluyong na, di ba? Ang unang makikita mo dyan, tanod ng barangay. So dapat, the tanod should be well-groomed, ginagalang ayon sa kanyang physical grooming, di ba? He is courteous by giving them mga lectures on how to be courteous, ganyan. Yes. So, nag-focus muna tayo today sa Bantay Bayan. Legal aid, mga birth certificate matter, kasalang barangay, ginawa na rin natin yan. So, yon, Bantay Bayan, Health and Wellness, Sports Fest, yung ating outstanding, pinarangalan natin yung
ating mga bantay bayan, mga magagaling, mahuhusay, heroic. Hindi naman kinakailangan maraming aresto, ang importante, pamamarisan. Yeah. Ang importante, yung may leadership skills. Dahil lahat ng mga yan ay leaders on their own rights, in Tama. their own rights. So, yan. Tapos yun nga, kasalang bayan natin, marami tayo. So, that is only for January and February. Come April, palalagpasin lang natin yung mahal na araw. Pero come April, martial arts. Maganda yun. Ito na yung mga future projects nyo. Oo. Martial arts, as yung mga future projects, ano pa ba yung, ayan. Siyempre, bibida kita dito, Kap, kasi gusto ko maglalabas kami ng best practices ng mga barangay na hindi lang sa Mandaluyong i-feature, but anywhere in the Philippines, at kukuha na natin kayo ng docu. How have you achieved being the Galing Pook Trailblazer? So, aralin natin yung galing ng One Namayan app. At bayan, basta natin, we will come up with a newsletter. The creation of BOC before was under the mayor's office. Para siyang office lang eh. It is a project center. Kasi barangay operations center, parang project lang siya ng mayor. Parang ganon. Hindi siya department. Hindi siya department. Overseeing the barangay activities. So, this time, by virtue of an ordinance creating, marami yan eh, the city funeral, magkakasabay yan, yung CEMD, city environment, the POS. PESO, POS, yan, yung POS, city civilian na siya. So, included na dyan ang City Barangay Affairs and Community Services Department. Okay. This time, pag department, may plantilla na ako. Okay. Yan. So, dati BOC. From department head to assistant department head to Oo, section meron chief. na. Tsaka, meron ng mga division. Meron kang, I think sa amin may technical, may legal. So, kanya-kanya ng Well, divisions. galing din naman po ako sa City Hall. Ako po ay isa sa mga naging section chief o division chief ng CEMD nung ako po ay hepe ng anti-smoke belching. So, tama nga si attorney, from BOC, center lang yung barangay operations center, pang lang. Ngayon, talagang binuuna yung storya ng mga tungkol sa barangay. At nung na-create ang BOC, ang City Barangay Affairs, nagkaroon siya ng specific functions. Pag binasa mo, Kap, akala ko nga dati, pag BOC, sabi kasi ni Mayor sa akin, Che, ikaw na lang mag-BOC, ikaw na yung lalagay ko sa BOC. Siyempre, honored ako dahil pinagkatiwalaan ako ng isang department head position. Pero to my mind, sabi ko, ang ginagawa yata ng BOC, bumibili lang ng kandila, susundo ng pare, magbe-blessing, upuan, tent, tapos corona, may mga ribbon cutting. Ganun lang bang gagawin ko? Sabi ni Attorney Flor sa akin, Flor De Leon, ng aming Uy, HR. kilala ko yun Kilala mo ba yan? Oo, si Flor De Leon. Balingkinitan siya. Balingkinita na? Oh, yes, ang ganda-ganda mo yun ni Attorney Flor. Nandito may blooming. picture yan sa tabi ko nandito sa likod ko Ayun! Oh. Balingkinitan siya noon. Hindi, bumabalik na ang katawan ni Attorney. So, sabi niya, basahin mo yung functionality niyan. Malalim yan. Tingnan mo. Tapos nung tinignan ko nga, sabi niya, na hindi lang ma-delegate sa hepe na kasi meron din itong bilang hepe kailangan mo ng eligibility. So yung mga previews, mga predecessors ko are Ineligible. Kailangan din ng eligibility. Basahin mo, nung binabasa ko nga, maganda siya. Sabi ko ba, parang local version ng DILG. Yes. Parang Actually, makapangyarihan yung posisyon. Kasi ang tumatawid ka sa amin sa mga kapitan. So, ikaw yung... Nag-enjoy naman ako kasi ang level ng relasyon natin, Kap, ay
pagkakaibigan. Yeah. Walang hepe, walang kapitan. Sa atin pagkakaibigan, ewan ko lang kung anong feeling mo sa akin ngayon. Parang, Kaibigan. okay. Yan, Pero I'm just ibig making sabihin, it sure. Kasi parang, bago matapos 'to segment na to, ang sinasabi ko lang, yung ginawa mo, na-transform mo yung SIBA. wow. Na-transform mo yung BOC into a department na merong talagang ginagawa na hindi superficial lang yung ginagawa, may lalim. At nakakapag-alaga ka pa ng mga tao ng barangay at natutulungan mo kami at the same token. Kasi yung mabigay mo yung pangangailangan ng mga, o yung mga sabihin na natin, lambing ng mga tanod, ng sekretary ng barangay, ng lupon, at makapag-implement ka rin ng mga kailangan i-implement dahil kailangan nyo rin, may ngipin din kayo pagdating sa ganyan. Makapag-mediate ka in our behalf sa Mediation. mga kagawad, kapitan, SK. Malaking bagay yun kasi bago lumala, nagagawa nyo na. Natatapos nyo na yung storya ng buhay sa inyo pa lang. Diba? Yes. Napangit. Pero, although, Kap, ako naman kasi, salamat. Thank you for your kind words. Hindi ko naman nararamdaman na ganun yung ibinago ng BOC dahil nag-e-enjoy lang ako. kasi nagtatrabaho ka eh. Oo, Hindi mo mararamdaman yun kapag nagtatrabaho ka. hindi ko nga nararamdaman. Parang ang feeling mo, kulang pa rin. At Kailangan ko saka pa rin kahit gawin. napagod ako, parang kaya ko pa. Oo. Eto nga ang difference. Nung konsehal ako, 3:00 pa lang eh. Pagkatapos ng piyesta sa Namayan, lasing na ako eh. 3:00, lasing na ako. Ngayon, Kap, kumakalembang na ang Divine Mercy. Nagtatrabaho pa rin ako. Bababa ako ng 7 o'clock. Sasabihin ng mga POS na gwardiya, Ma'am, overtime ah. Oo nga, parang ayaw mo pang papabili ka ng pagkain. Gusto mong magkainan muna tayo dito. Ayaw mong iwan yung opisina. Bukas ng umaga, papasok ka na naman. Nakakaadi kang nagtatrabaho. Nakakatuwa na. Kasi, yung parang ang dami mong gustong gawin, na nagpapasalamat naman ako kay Mayora, binibigyan niya ako ng laya. Tapos, syempre, bilang ganti, ayoko siyang mapahiya. Siyempre. At, ang tanging pasalamat lang para sa kanya ay yung makita niya na maayos ang barangay. Na matiwasay ang tao, di ba? Yun lang ang pinaka-reward niya. Makita niya na, wow, ang galing ng makaalis Namayan. lang ng problema sa kanya. Yung mga problema dumarating sa kanya kapag hindi katulad nyo yung mga department heads na sumasalubong sa problema at nagiging troubleshooter, dumarating pa sa kanya na nakakadagdag pa di ba? Baka nakakabawas na lang sana. Nakakabawas kayo. Anyways, sabi nga, lagi naman namin sinasabi, lagi ko sinasabi sa Barangay Namayan, total naman dadaanan mo na to eh. Galingan mo na. Isang beses mo lang dadaanan di ba? At dyan magtatapos yung ating first segment, mga mahal kong kabarangay. Second segment naman tayo, abangan nyo. Tungkol naman to sa barangay clearing Operations. Yan, Marco. Okay? Tara na